Noong unang panahon, nangyari ang kwentong ito nung panahong lumitaw ang mga kulay sa mundo. Sa isang maganda at maaraw na umaga, ang 7 kulay na nagngangalang pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila ay nagtipon sa langit. Kahit saan sila magpunta, ginawa nilang maliwanag ang mga ulap na may magandang kulay. Gaano kaningning? Tignan mo, dahil sa inyong lahat, napakaganda nating nagniningning. Ngunit ang mga kulay ay madalas na naiinggit sa isa't isa. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Tignan niyo mga pulang ulap. Napakalakas nila. Hindi maaari. Ang dilaw na ulap doon ay mas maganda. Ang inyong pagtatalo ay walang katuturan. Ang mga ulap ay mas maganda dahil sa aking kulay. You are all Lahat wrong. kayo ay Dahil may ito sa dahil ito sa akin. Dahil sa akin ito. Hindi dahil sa akin to. Bakit hindi tayo magsagawa ng kompetisyon upang alamin kung aling kulay ang pinakamaganda? Napagtanto ng 7 kulay na ang mungkahing ito ay makatwiran, kaya't nagsimula sila ng isang mainit na debate. Nagsalita muna si Berde. Siyempre ako yon. Ako ang simbolo ng buhay. Tignan mo ang masasaganang halaman. Lahat sila ay nagtataglay ng aking kulay. Dahil sa akin, pagdating ng tagsibol, ang lahat ay nagiging berde. Kung wala ako, lahat ay mawawala at magiging katakot-takot. Ako din ang simbolo ng pag-asa. Palaging ako ang pinipili ng mga tao sa ilalarawan ng pag-asa. Dahil doon, walang alinlangan, ako ang pinakamahusay na kulay. Huwag kang magsalita ng walang kataturan. Ang iyong berdeng kulay ay wala kumpara sa aking kulay. Tignan mo ang malawak na langit na ito. At ang malawak na dagat sa ibaba. Sa palagay mo, mas malaki ka kaysa sa akin? Ako ang kulay ng tubig. Kung walang tubig ang iyong mga halaman at bulaklak ay hindi mabubuhay. Kinakailangan ng tubig. Kung wala ang aking kulay, lahat ng tao at halaman ay malalanta. Ako rin ang simbolo ng kapayapaan. Sino sa mundo ang nagnanais ng magkaroon ng gera, tama? Kaya't ako ang pinakamahusay. Hindi yan pwede. Meron pang mas malaking kulay kaysa sa akin? Narito ang kulay ng araw at buwan at ang lahat ng mga bituin. Tanging ang aking kulay lamang ang makakapagdala ng kagalakan sa init ng ating buhay. Kung wala ako, ang lahat ay mananatiling malungkot magpakailanman. Ang aking kulay ay kumakatawan din sa makapangyarihan at kasaganaan. Nakakita ka na ba ng anumang palasyo nang wala ang aking ginuntuang kulay? Dapat mong tingnan ang lahat sa mga nagsasayawang ginto. Napakaganda nila, lahat sila ay may kulay ko. Sapat na ba yun upang patunayan na ako ang pinakamagandang kulay? Napakahina mo, ako ang pinakamakapangyarihang kulay. Sapagkat ako ang kinakatawan ng kaalaman at pinakamarunong. Ang bawat isa ay handang sumunod sa aking mga utos dahil kung sino ang may kaalaman ay magiging pinakamahusay. Kung wala ang aking kulay, lahat ay magiging mangmang. Ako din ang sagisag ng walang hanggang pag-ibig at katapatan. Sa makatuwid, lumitaw ako sanman sa mundong ito. Ang bawat isa ay mahilig sa bagay na lila kaysa sa iba dahil mahiwaga ako. Makinang at ako din ang pinakakaakit-akit na kulay. Sandali lang, isipin natin ang aking kulay. Ako ang kulay ng sumasagisag sa katahimikan at pagiging banayad. Mahalaga ang kulay ko sapagkat ito ang kumakatawan sa kaluluwa, kaisipan at kapanahunan. Kung wala ko, lahat ay hindi magiging espesyal. Ang indigo ay kumakatawan sa paniniwala, pananalamin, banayad na pagpapahinga. Kinakailangan sa buhay ang aking kulay upang maging balanse. Naiiba ako sa inyong lahat, ako'y natatangi. Ako ang kulay ng kalusugan at walang katapusang lakas. Tignan ang masarap at masustansyang prutas. Mga dalandan, tangerine, kalabasa, karot, papaya, makikita mo na ang kahel ay mas marami. Kailangan ako ng lahat upang mapanatili ang kanilang lakas at mapalakas ang kanilang kalusugan. Ako rin ang simbolo ng kabataan, kumpiyansa at pagbabago. Iyon ang mga mahahalagang bagay sa mundo. Ang iyong kagandahan ay hindi maaaring ihambing sa akin, kaya tiyak na ako ang pinakamahusay na kulay. Tama na yan! Ako ang kulay ng dugo, ang kulay ng sigla at ng tapang. Mahalaga ako para sa anumang nabubuhay na nilalang. Tignan mo ang apoy na yun. Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo at mayroon ang kulay ko.
Ako rin ang simbolo ng pag-ibig at pagnanasa. Paano mananatili ang mundong ito kung wala ako? Kapag ganun, mawawala ng sigla ang lahat at ang lahat ay magiging malabo at kulay-abo. Dahil dito ako ang nagwagi. Ang pagtatalo ay tila walang katapusan. Lahat ay may kani-kanilang mga kadahilanan. Ang 7 kulay ay naging iritable at ang kanilang debate ay mas tumindi. Naghiwalay sila. Ang bawat isa ay nagtungo sa tig-isang ulap para sa kanilang sarili at pagkatapos ay nakatingin sila sa bawat isa. Nasaksihan ng araw sa itaasan lahat. O ang aking mga mangmang na kulay, paano ko ngayon maipapaunawa at mababago ang kanilang pag-iisip? Biglang lumiwanag ang mukha ng araw sa tuwa. Mabilis na nakaisip ng plano ang araw. Humingi siya ng tulong sa isang malaki at kulay-abong ulap. Masaya siyang sumang-ayon at dahang-dahang umangat at tinakpan ang kalangitan. Anong nangyayari sa langit? Araw, nasan ka? Ayokong maglaro ng taguan at paghanap ng ganito. Biglang kumislap ang kidlat. Sinundan ng isang malakas na kulog. Umihip ang hangin at nagsimulang bumagsak ang tubig mula sa kulay-abong ulap. Isang malakas na ulan. Habang malakas ang buhos ng ulan sa mga kulay, lahat sila ay nagamba at nalito. Ay naku, hindi naman dapat umulan ngayon. Tulungan niyo ako, sasaktan ako sa patak ng ulan. O ang hangin na ito ay mabilis akong tatangayin. Lahat ng mga halaman at bulaklak ay mabilis mamamatay dahil sa pagbaha. Isang kapustusan ng ulan na ito, inaatake nila ako kahit ako ang kanilang kulay. Hindi ko kaya to, hindi ako makapag-isip ng tahimik kung ganito ang lagay ng panahon. Bilisan mo, magtipon tayo upang protektahan ang isa't isa. Yan lamang ang paraan upang malampasan ang ating mabangis na bagyo. Sinunod ang payo ni Lila. Ang 7 diwata ay nagtabi-tabi at naghawak-hawak ng kamay upang labanan ng bagyo. Simula noon ang malakas na hangin ay hindi na kayang liparin ng 7 magkakaibigan. Tinakpan ng 7 diwata ang bawat isa mula sa pagbuhos ng ulan hanggang sa tumigil ito. At pagkatapos, napakahimalang lumitaw ang isang magandang bahaghari sa kalangitan. Mula sa bahagharing ito, unti-unting lumitaw ang araw at nagliwanag sa buong mundo. Ang 7 kulay ay labis na namangha sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita nila ang kanilang kagandahan. Hoy, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? Ito ba? Ito bang itsura pag magkakasama tayo? Diyos ko, napakaganda. Kami ay nagniningning na kasing liwanag ng araw. Gayunpaman, hindi natin ito malalaman. Iyon ang iyong kagandahan at iyong lakas. Sayang kung lahat kayo ay patuloy na nag-iinggit sa isa't isa at hindi nalaman ito. Ang bawat kulay ay nilikha ng may sariling misyon at kahulugan. Kayong lahat ay may kakayahang magpaganda ng buhay na ito. Itigil na ang pagiging makasarili. Sa halip, subukang mabuhay ng maayos at gawing mas maganda ang mundong itong magkakasama. Naisip ng 7 diwata na ito'y makatwiran. Lahat sila ay masayang sumang-ayon sa mungkahi ng araw. Simula ngayon tuwing uulan, bakit hindi kayo magsama-samang lumikha ng isang magandang bahaghari upang maging sagisag ng inyong pagkakaisa? Ang bahaghari ay simbolo rin ng pag-asa at pagkakaintindihan. Iyon ang paraan kung paano ginamit ng araw ang ulan bilang tagapamagitan tuwing ang 7 kulay ay nagtatalo. Simula noon pagkatapos ng ulan, ang bahaghari na may 7 magagandang at nagniningning na kulay ay lumalabas sa kalangitan. Ito ay sa tuwing ang 7 diwatang pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila ay nagkakasundo at nagsama-samang nilikha ang kulay ng buhay.